Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome pong muli sa ating gawain. Ito po ang TCFC Weekend Devotion in the Word and in Prayer. Para po sa ating devotion in prayer ay atin pong itataas sa Panginoon ang pangalan ng ating mga kapatid na may iba't ibang kahilingan sa ating Diyos. Let's come before God in prayer. Dakila at tapat na Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang siyang pumatnubay, gumabay at nag-ingat sa amin sa buong maghapon na lumipas. Salamat sa mga pagsubok na aming naranasan sapagkat dahil dito ay mas lalo ka naming nakilala at dito ay mas nahayag sa amin ang iyong kabutihan at kadakilaan. Sa gabing ito, aming Ama, anuman pong kasalanan ng aming nagawa, naisip, ikinilos at pinagbalakan ay inihingi po namin ito sa iyo ng tawad. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pakalinisin ang aming puso at isip. Muli mong ibalik ang aming fellowship sa iyo, O Diyos, upang malayang kumilos at gumawa ang banal na Espiritu sa aming mga buhay. Ama, sa mga oras na ito ay aming pong inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na sina Raymond Tinebro, Joselito Elizabeth Alberto, Benencio Mendez, Joshua Dave Quinones, Pastor Ronel Evangelista, Dina Matawaran, Romilyn Balane, Erlin Romero, Mitsilin Tongohan, Marjorie Lubendino, Teo Pesinugat, Avi Machenso, Madison Samonte, Liwanag Gonzales, Riza Valencia, Lou Christian Osenar, Sid Pitoral, Geneza Malaza, Chris Beteño, Ruth Venner, Agnes Pasamba, Iluminada Vizquera, Jack Niquinto, Benneth Bakiran, Jaden J. De La Torre, Pastora Mary Grace Peñaranda, Rachel Ambrosio, Jocelyn Bendaña, Pacifico Reyes Jr., Adelu Gelidor, Narcisa Punzalan, Leticia Alvarina, Zenaida Polino, Violi Balingit, Cataleya Ravelo, at for Thanksgiving po sina Raquel Bambo, Nestor Malto, Ezekiel Ohano, Irene Yvette Pitoral, Azret Faith Lolo, Erliza Godiaga, and Frank Yulo. Sila po, O Diyos, ay may iba't ibang kahilingan at pagpapasalamat sa iyo. Ibinigay nilang kanilang mga pangalan, tanda na sila ay nagtitiwala at umaasa sa iyo. Ama, naman po ang sitwasyon na kanilalagyan ngayon ay tulungan mo po sila. Sa mga sakit na kanilang pinagdadaanan ngayon ay ikaw lamang, O Diyos, ang makapagbibigay ng kagaanan at kaginhawaan sa kanila. Tulungan mo po sila na malagpasan nila ito. Bigyan mo sila ng kapayapaan, lakas ng katawan at tibay ng loob. Amin pong hinihiling ang kanilang kagalingan na nagmumula lamang sa iyo, aming great healer. Ang kalooban mo ang maganap sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Sa mga pangailangang material ay pagkaloob mo po sa kanila ayon sa iyong kalooban. At higit sa mga desisyon at pagpili na kanilang gagawin ay pagkalooban mo po sila ng wisdom, knowledge and discernment upang magawa at mapili nila ay ayon lamang sa iyong kagustuhan. At higit sa lahat sa iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayong gabi ay hinihingi po namin ang kaunawaan. Buksan mo po ang aming mga puso at isip upang ito ay matanim ng malalim sa aming mga buhay. Let your Holy Spirit teach us, correct us, guide us, convict us, and comfort us. Ang lahat ng ito ay tanging sa iyo lang namin itinataas at ipinagkakatiwala sa makapangyarihang pangalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang atin pong devotion in the Word ngayon ay patungkol po sa amazing grace of God. At nasa ikatlong linggo na po tayo at ang napunta po sa akin ay patungkol po sa saved by grace to do good works. At iyan po ay makikita sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, talatang 10. Kunin po natin ang ating mga Biblia at ito po ay sama-sama nating basahin. Basahin po muna natin ito sa NIV. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sabi po sa MBB, sa Tagalog, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. Ito ay isinulat niya nung panahon na siya ay nasa bilanggo. Siya po ay nakabilanggo sa Roma. Humigit kumulang 60 to 62 AD o Year of the Lord. So ang Efeso po ay napakalaking sentro ng komersyo at kabihasnan sa rehiyon ng
Asia Minor, o ito po ngayon ay tinatawag na modern Turkey. So, kilala din po ang Efeso sa paganong pagsamba, particular na sa pagsamba kay Artemis o Diana. So, ang layunin po ng pagkasulat na ito ni Apostol Pablo ay upang paalalahanan ang mga bagong Kristiyano sa Efeso na karamihan po sa kanila ay mga hentil na baguhin ang kanilang pananaw mula sa kanilang madilim at makamundong nakaraan. So, ipinagdiinan po dito ni Pablo ang kanilang bagong pagkakakilanlan o yung kanilang new identity in Christ. Na sila ay naligtas, hindi dahil sa kanilang mga mabubuting gawa, dahil ang kanilang mabubuting gawa ay kailanman hindi ito magdudulot o maghahatid ng kaligtasan sa kanila. Bagkus, naligtas sila sa pamamagitan ng masaganang biyaya at habag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. At ang pananampalatayang ito ay hindi pa rin gawa ng tao, kundi ito ay gawa pa rin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang naglagay ng faith o ng pananalig o pananampalataya sa isang puso ng taong nananampalataya kay Kristo. So, sinabi po dito ni Apostol Pablo na ang salvation o yung kaligtasan ay libreng regalo at kaloob ng Diyos. Ito'y hindi bunga ng gawa ng tao, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kung ang tao ay hindi maliligtas sa mabubuting gawa, bakit mahalaga ang good works na sinasabi dito sa talata pong ating binasa ngayong gabi? Ito pong Efeso, Kabanata 2, talatang 10, ay nagpapaalala sa atin ng ating tunay na halaga at layunin bilang tayo po ay mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinapaliwanag rin nitong Efeso, Kabanata 2, talatang 10, na ang tao ay obra maestra ng Diyos, nilikha kay Kristo para sa mabubuting gawa. Atin pong isa-isahin ang ating pong talata ngayong gabi. Sabi po dito, una, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, o for we are God's workmanship. Ang ibig sabihin nito ay tayong mga tao ay obra maestra ng Diyos, o tayo ay espesyal na nilikha ng Diyos. Ang lahat po ng nilalang ng Diyos, maliban sa tao, ay nilikha sa pamamagitan ng salita. Bukod tanging ang tao lang ang nilikha ng Diyos na ginamitan niya ng kanyang mga kamay. Ang tao ay masusing inukit at hinubog ng Diyos ayon sa larawan at wangis ng Diyos. At hindi lang po iyan. Nang likhain ng Diyos ang tao mula sa alabok, at ito po'y ginawa niya ayon sa kanyang larawan at wangis, ay ito po'y hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ito po'y matatagpuan natin sa Genesis chapter 2 verse 7. Na ang ibig sabihin lamang po nito na ang tao ay hindi lang basta nilikha ng Diyos, kundi espesyal niya itong nilikha, hinubugan at inanyuan ng may layunin. So, ang pagkakalikha sa ating mga tao ay espesyal at mayroon tayong layunin. Number 2, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, created in Christ
Jesus. So, ayon po sa aklat ng Juan, Kabanata 1, talatang 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang tinutukoy na niya dito ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang ibig sabihin ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo ang ibig sabihin ng nilikha sa pamamagitan ni Kristo ay ito'y tumutukoy sa ating bagong buhay at layunin bilang mga Kristiyano. Ang espiritual nating pagkatao ay muling nilikha sa pamamagitan ng pagliligtas at sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Dahil tayo ay naligtas sa pamamagitan ng masaganang habag ng Diyos, tayo ay naging bagong nilalang na may bagong buhay at bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Sa makatwid, ang bagong buhay at new identity in Christ ng isang nananampalataya ay naging posible lamang dahil sa pakikipag-isa niya kay Kristo. Na ang Panginoong Hesukristo ang siyang dahilan kung bakit may bagong buhay at kaligtasan ang isang Kristiyano. At ang layunin ng bagong buhay na ito ay ang paggawa ng mabuti. Sabi po sa 3 bahagi, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti o to do good works. Bagamat hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa, kundi tayo ay naligtas para gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa po ng mabuti ay bunga ng ating kaligtasan. Ito ang magsisilbing patunay ng ating pananampalataya. Napakahalaga sa isang nakipag-isa kay Kristo ang paggawa ng mabuti. Dahil ito yung panlabas na ebidensya na siya ay may tunay na pananampalataya o meron siyang genuine faith. Sapagkat ang sabi po sa aklat ng Santiago, Kabanata 2, talata 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa o walang kalakip na gawa. Ang ibig sabihin, kung walang nakikita na paggawa ng mabuti sa isang tao na nagsasabing siya ay nananampalataya kay Kristo, ay siya hindi naman talaga tunay na nakipag-isa kay Kristo. Dahil kung ang genuine faith o yung tunay na pananampalataya kung may genuine faith o tunay na pananampalataya ang isang tao, ay makikita sa kanyang buhay at kilos ang paggawa ng mabuti o paggawa ng mabubuting bagay. Ano nga po ba ang mabubuting bagay na sinasabi dito? Ang mga mabubuting bagay na tinutukoy dito ay ang mga pang-araw-araw na aksyon, kilos at pamumuhay na dapat gawin ng isang mananampalataya. Katulad na lamang ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Ito po yung pagmamalasakit at pagiging bukas palad sa lahat ng mga nangangailangan. So, nagagawa ng isang nakipag-isa kay Kristo na siya ay mag-abot ng tulong at maging bukas palad sa lahat ng nangangailangan. Dahil ito ay bunga na siya po ay naligtas na. Siya ay ligtas na. Ito ay patunay na siya ay may tunay na pananampalataya
kay Kristo. At ang pamumuhay ng may pagpapakumbaba, pagtitimpi, kabutihan at pagpapatawad ay ito po'y isa sa mga mabubuting gawa. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ang pagpapatawad ay hindi natural sa isang tao. Sa isang tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Sapagkat ang natural sa kanya, kapag may nakagawa ng hindi maganda sa kanya, ang kanyang kapwa, ay hindi niya to magagawang patawarin. Pero magagawa lang patawarin ng isang taong nakipag-isa kay Kristo, yung taong nakagawa sa kanya ng kasalanan, dahil naranasan din niya mismo kung paano siya pinatawad ng Diyos. So kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya ay nagre-reflect sa kilos niya, sa ginagawa niya din dun sa kanyang kapwa. So, nagagawa magpatawad ng isang nakipag-isa kay Kristo o isang nananampalataya kay Kristo dahil naranasan ng taong ito yung masaganang habag ng Diyos. Naranasan ng taong ito yung kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Kaya, ang nagiging bunga nito ay ang magpatawad sa mga taong nagkakasala sa Kanya. At ang paggamit ng talento, ng oras at kakayahan para sa karangalan ng Diyos sa loob ng ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, at sa ating mga komunidad. Ito ay yung mga mabubuting gawa na bunga ng kaligtasan. At ito yung layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Bago pa man tayo isilang, ay may plano at direksyon na ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang nating gawin ay sumunod at lakaran ang mga ito sa araw-araw nating pamumuhay. Dahil ang buhay Kristiyano ay hindi passive, kundi ito ay aktibong paglilingkod. Sa madaling salita, iniligtas tayo ng Diyos hindi para maupo at magpapetiks-petiks lamang, kundi upang maging instrumento ng kanyang kabutihan kung saan man tayo naroon. Bilang tayo'y mga Kristiyano, gumagawa tayo ng mabubuting gawa hindi para maligtas, kundi gumagawa tayo ng mabubuting gawa dahil tayo ay naligtas. So, napakahalaga po ang paggawa ng mabuti sa mga nakipag-isa kay Kristo o sa mga tagasunod ni Kristo o sa mga nananampalataya kay Kristo. Dahil ito ay ebidensya ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay nagbubunga ng kabutihan dahil ito ang nagpapatunay na totoo at buhay ang ating pananampalataya. Number 2, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ay nakikita ng mga tao ang liwanag ni Kristo sa ating buhay na nagiging dahilan o ito ay nagiging sanhi upang purihin at luwalhatiin nila ang Diyos. Ang paggawa ng mabuti ay ating paraan ng pagpapakita ng pasasalamat o gratitude sa biyaya at kaligtasan na ating tinanggap mula sa ating Panginoong Hesus. At ang mabuting gawa ay praktikal na pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa na inihanda ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya ang paggawa ng mabuti ay bunga ng isang may tunay na pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Muli mo pong ipinaalala sa amin kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay tinanggap mo kami at ginawang iyong obra maestra.
Tulungan mo kami na makita namin ang aming kalagayan ayon sa iyong paningin. Patnubayan mo ang aming mga kilos at takbang upang magawa namin, O Diyos, ang mabubuting gawa na matagal mo nang inihanda para sa amin. At gamitin mo ang aming buhay upang magdala ng luwalhati sa iyong pangalan. Ito po ang aming samo at dalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at Tagapagligtas. Amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.